Naging pusa sila, ang kakaibang mag-ama na dumating sa amin, paranormal encounter. Hi mga kaibigan, ako nga pala si Dan at isa kaming pamilya ng manghihilot sa isang probinsya sa Luzon. Dito na ako lumaki at dito ko na rin naranasan ang ilang mga bagay na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag. Isa na rito yung kwentong ikukuwento ko sa inyo ngayon tungkol sa isang mag-ama na dumating sa amin isang hapon pero umalis sila na hindi na sila tao. Lumaki ako sa pamilya ng manghihilot. Si Tito ang pinakamagaling sa amin. Halos araw-araw may nagpupunta sa bahay para magpahilot o magpagamot. Minsan may mga masiselang kaso pa siya na tinatanggap, yung iba parang may halong kababalaghan na. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga gamit ni Tito, may dumating na mag-ama. Tanti ako, mga 4 na pong yung tatay, at siguro mga 13 o 14 yung anak. Tahimik sila pero parang balisa, parang laging may inaabangan o tinitingnan sa paligid. Naupo sila sa labas ng bahay habang hinihintay si Tito kasi may hinahilot pa siya sa loob. Sa katabi naming bahay may isang buntis na kapitbahay. Normal lang naman pero mapapansin mong panay ang sulyap doon ng mag-ama, parang may interes. Hindi ko lang agad pinansin pero si Tito napansin din yon. Bigla siyang lumapit sa akin at bumulong. Kumuha ka nga ng 3 walis tingting. Ilagay mo sa pinto at sa mga bintana. Tapos kunin mo na rin yung bawang na nasa kusina, ilagay mo sa tabi ko. Nung una, di ko gets. Pero sanay na rin ako sa mga ganyang kilos ni Tito kaya sinunod ko. Pagkalagay ko ng mga walis tingting at bawang, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Napansin ko rin, parang gusto nang umalis ng mag-ama. Tumayo sila, naglakad papunta sa pinto pero parang may pumipigil sa kanila. Para bang hindi sila makalabas. Tumingin sila sa isa't isa sabay na paupo na lang ulit. Dahil awkward na yung sitwasyon, tinangka nilang makipagkuwentuhan pero halatang pilit. Palingon-lingon pa rin sila lalo na doon sa bahay ng buntis. Maya-maya, napansin ko, parang nasusuka yung anak. Yung tatay naman, napapahawak sa ilong niya. Doon ko naisip, baka sa bawang. Biglang nagpaalam yung tatay, gagamit lang daw sila ng CR. Pero may kutob na si Tito. Hinawakan niya yung braso ko at bumulong. Bantayan mo sila pero wag kang lalapit masyado. Sabay tingin sa akin ng seryoso. Pagkatalikod ko, wala